Kamusta? Ako si Nina na mahilig sa mga misteryosong kaso at iba't ibang klaseng krimen. Sa pagkakataong ito, ikukwento ko sa inyo ang kaso ni Chong Nam-yu, ang pinakamasamang kriminal mula sa South Korea, kung saan sumuko na siya sa pagiging tao. Kaya't simulan na natin. Si Chong Nam-yu ay ipinanganak noong March 1, 1969 sa Jiangsu-gun, Jeollabuk-do. Siya ay pang-7 sa 9 na magkakapatid na may 5 lalaki at 4 na babae. Ang pinagkukunan ng kabuhayan ng kanilang mga magulang ay pagsasaka. Sa panahon ng kanyang pag-aaral, ang kanyang mga marka ay palaging mapababa. At sa totoo lang, ay nahirapan si Chong Nam na mag-adjust sa buhay noong panahon nag-aaral pa siya, dahil sa patuloy na pisikal na pang-aabuso ng kanyang ama sa kanya. Dahil doon ay dinala siya ng kanyang ina sa kanyang tiyuhin para maalagaan. Ngunit nakaranas siya ng mas malupit sa kamay ng kanyang tiyuhin. Siya ay sexual na inaabuso, at kapag siya ay tumatanggi, ay nakakatikim din siya ng pananakit. Ang lahat ng yon ay tumatak sa kanyang pag-iisip, at wala siyang sinabihan na kahit sino sa kanyang pamilya. At sa panahon ng high school days, dumanas din siya ng karahasan sa loob ng paaralan, tulad ng group bullying mula sa kanyang mga kaklase at nakatatanda sa kanya. Madalas din siyang mag-isa dahil walang pumapansin. At matapos makapagtapos ng high school, ay nagtrabaho siya sa isang pabrika ng alak sa loob lamang ng 4 na buwan dahil hindi siya makapag-adjust sa lugar ng trabaho. Kaya't huminto siya at naghanap ng iba pang mapapasukan. Di nagtagal ay nakakuha siya ng trabaho bilang delivery man sa isang rice cake mill at pumasok din siya sa mga construction site. Kalaunan ay sumapi siya sa militar. At sa kanyang paglilingkod sa militar ay dumanas din siya ng malulupit na pagmamaltrato at matinding pambubugbog mula sa matataas na posisyon sa kanya. At iniiwasan siya ng kanyang team sa junior. At noong 1992 ay na-discharge siya sa militar bilang sarhento. Mula noon ay namuhay siya ng walang trabaho at nahirapang makisalamuha sa lipunan. At sinasabing nahulog siya sa lusak ng krimen dahil sa pagnanais na maghiganti laban sa lipunan. Ang kanyang unang krimen ay noong 1989 kung saan siya ay nasintensyahan ng 2 taon at 6 na buwang pagkakakulong dahil sa kasong pagnanakaw. At noong 1994 ay muli siyang umatake para magnakaw kung saan nakulong siya ng 8 buwan at nagmulta ng 200,000 won o tinatayang nasa 10,000 sa peso noong mga panahong yon. At noong 1999 nakulong siya ng 2 taon at 6 na buwan sa bilangguan dahil sa mga kasong pagnanakaw, panggagahasa at iba pa. At pagsapit ng 2002 ay muli siyang nagbalik kulungan ng 10 buwan para sa kasong pagnanakaw. At matapos na makalaya sa kanyang edad na 30s, ay tumira siya kasama ang kanyang ina at nakatatandang kapatid na babae sa Bupyeonggu, Incheon Metropolitan City. Dahil siya ay walang trabaho, kasama siyang umaasa sa kinikitang 550,000 won o tinatayang 23,000 sa peso na natatanggap ng kanyang ina mula sa isang silid sa isang lumang bahay na kanilang pinapaupahan. Gayunpaman ang krimen ni Chong Nam ay magsisimula pa lamang. Dahil sa pait na kanyang naranasan sa lipunan, ay nangako siya sa kanyang sarili na siya'y papatay bilang paghihiganti. Noong January 14, 2004, habang naglalakad ay nakasalubong niya ang 2 batang lalaki na magkaibigan na sina Yeon Ki-yoon na 13 taong gulang at Im Yong-yu na 12 taong gulang na nakatira sa Wonmigu, Bucheon-si. Naglalakad pa uwi ng bahay galing sa paaralan. Kinidnap niya ang mga ito, kinahasa at pinatay. At pagsapit ng January 30, 16 na araw matapos silang mawala, ay natagpuan ang kanilang mga hubad na bangkay malapit sa tuktok ng bundok ng Chundok, 3 kilometro ang layo mula sa tahanan ng mga bata. At dahil sa walang testigo o bakas ng ebidensya, ang kaso ay tuluyang lumamig. At sa parehong araw ng January 30, 2004, bandang alas 3 ng umaga, sa isang villa sa Gurodong, Gurugu, ang 44 na taong gulang na si Mr. Won Young-ja na naglalakad pauwi ng bahay galing sa inuman ay sinaksak ni Chong Nam ng ilang beses sa likuran na nagdulot ng malubhang pinsala ngunit nakaligtas. At hindi pa nakakalipas ang 1 linggo noong February 6, 2004 sa Imondong Dongdaemun-gu, si Miss John Ho-sil na 24 na taong gulang ay sinaksak din niya hanggang mamatay ng ilang beses gamit ang matalas na bagay habang ito'y naglalakad sa isang eskinita.
Ngunit maling inamin ng isa pang serial killer ng Korea na si Yo Yung Chol ang krimen. At pagsapit ng madaling araw ng February 10, 2004, ay muling nag-abang ng mabibiktima si Chong Nam sa bayan ng Sanbongdong, Gunpo si Yeongi-do. Doon ay namataan niya ang isang babae na 28 taong gulang na si Son Yung-ran na mag-isang naghahatid ng gatas sa mga bahay-bahay. Habang nakatalikod ay ilang beses niya itong sinaksak hanggang mamatay gamit ang parehong armas. At noon namang alas 6 ng umaga ng February 13, 2004, si Miss So En-jung na 30 taong gulang ay maagang papasok sa trabaho. Habang naglalakad sa isang madilim na eskinita ng Singil-dong Yongdong-pogu, siya'y sinalakay ni Chong Nam. Sinaksak siya ng maraming beses gamit ang matalas na bagay na nagdulot ng malubhang pinsala, ngunit nakasurvive. At sa humigit kumulang 1 o'clock AM sa parehong buwan ng February 25, 2004, ay pinasok ni Chong Nam ang tahanan ni Miss Hon Song-yoon na 33 taong gulang para magnakaw. Gayunpaman ay nagising ang may-ari ng bahay. Ngunit paulit-ulit itong sinaksak ni Chong Nam ng matalas na armas at sa kabutihang palad siya'y nakaligtas. At kinabukasan lamang February 26, 2004, ang isang babaeng high school student na si Park Bok-son na 17 taong gulang ay naglalakad pauwi ng bahay matapos itong makipagkita sa kanyang lola sa Silimdong. Siya'y sinaksak ni Chong Nam ng 10 beses gamit ang parehong kutsilyo sa isang eskinita. Sa kabutihang palad ay may napadaan at nasaklolohan ang estudyante. At mabilis namang tumakas si Chong Nam. At sa buwan ng Marso ay nagpahinga muna siya. Muli siyang sumalakay noong 10 o'clock PM ng April 8, 2004 nang inatake niya ng saksak hanggang mamatay si Miss Jong Yoso na 25 taong gulang na pauwi mula sa trabaho sa Singil-dong. At noong April 22, 2004, isang babaeng estudyante sa kolehiyo na nagngangalang Kim Yong-hee na 20 taong gulang ang brutal na sinaksak ni Chong Nam na agad na kinamatay nito gamit ang isang matalas na bagay sa harap ng bahay nito sa Gochok-dong, Gurugo, Seoul. At noong May 5, 2004, isa pang estudyanteng babae sa kolehiyo na si Miss Choi Jo-mung na brutal ding sinalakay ni Chong Nam. Ngunit dahil sa mababaw na mga sugat ang kanyang natamo, siya ay nakaligtas sa panganib. At pagsapit ng May 9, 2004, isa pa ring estudyante sa kolehiyo na si Miss Kim Hoon-jin na 24 na taong gulang ang sinaksak ni Chong Nam ng 10 beses gamit ang isang matalas na bagay habang naglalakad pa uwi sa Borame Park sa Dongjak-gu, Seoul. Ang biktima ay nasawi. At noong August 4, 2004, si Ginang An Sung-chul na 50 taong gulang ay pinalo ni Chong Nam gamit ang isang matigas na bagay matapos niyang pasukin ang bahay nito. Ngunit nakaligtas naman ang ginang. At pagsapit ng April 6, 2005, ang maglolang sina Ginang Kang Yeon na 71 taong gulang at apo na si Han Lina na 13 taong gulang ay pinalo ng isang matigas na bagay matapos pasukin ni Chong Nam ang kanilang bahay para magnakaw. Pagkatapos ay sinunog pa niya ang tahanan, ngunit nakaligtas naman ang mga biktima. At noong April 18, 2005, habang mahimbing na natutulog ang mag-inang sina Ginang Wang Heso na 46 na taong gulang at anak na babae na si Min Chul na 12 taong gulang, ay hinampas sila ni Chong Nam gamit ang matigas na bagay sa isang villa sa Sihungdong, Gumcheon-gu, Seoul. Sa kabutihang palad ay nakaligtas naman ang mag-ina. At noong May 30, 2005 ng madaling araw, si Ginang Kim Yong-son na 41 taong gulang na tagapaghatid ng gatas ay sinaksak ni Chong Nam hanggang mamatay gamit ang parehong sandata sa Sanbongdong, Gunpo si Yeongi-do. At bandang 2:55 AM noong June 4, 2005 ay pinasok ni Chong Nam ang isang bahay sa Cholsandong, Wangyong si Yeongi-do. Hinampas niya si Miss Kim Jo-hee na 36 na taong gulang gamit ang matigas na bagay habang natutulog. Malubhaman ang natamong pinsala ay nakaligtas naman ito. At noong October 9, 2005 ay pinasok ni Chong Nam ang isang pasilidad na tahanan para sa may mga kapansanan. Ang isang biktima na si Miss Hong Ye-jin na 39 na taong gulang ay pinalo niya ng isang mapurol na bagay habang natutulog. Sinampal din niya ang isa pang tao doon, ngunit nakaligtas naman ang 2 biktima. At noong October 19, 2005, si Miss Yoon Yoo-jung na 26 na taong gulang ay ginahasa ni Chong Nam at pagkatapos ay pinatay matapos niyang pasukin ang bahay nito sa Bongcheon-dong.
Pagkatapos ay sinunog niya ang bahay at ang tanging nakaligtas ay ang kapatid nitong lalaki na 23 taong gulang sa kabila ng natamo nitong paso sa katawan. At pagsapit ng January 14, 2006, muling pumasok si Chong Nam sa isang bahay at sexual na sinaktan ang isang 7 taong gulang na batang babae. Dahil sa sigaw ng bata, ang ama ay nagising na natutulog sa kabilang silid. Dahil sa takot, agad na tumakas si Chong Nam. At noong January 18, 2006, ay pinasok ni Chong Nam ang tahanan ni Mr. Song na 48 taong gulang sa Suyudong, Gangbuk-gu, Seoul. Hinampas niya ang pangalawang anak na babae na si Song Jin-hee na 17 taong gulang gamit ang isang matigas na bagay. Matapos noon ay pinatay niya ito. Pagkatapos ay ginawa niya ang parehong bagay sa mga kapatid nito na sina Min-yong, 21 taong gulang, at ang bunsong anak na lalaki na si Sok-gu na 12 taong gulang. Matapos noon ay sinunog niya ang bahay na ikinamatay ng 3 bata. At noong March 27, 2006, pumasok si Chong Nam sa 2 palapag na bahay sa Bongcheon-dong. Inatake niya ang 3 magkakapatid na babae habang natutulog sa pamamagitan ng paghampas sa kanila ng matigas na bagay. Kabilang si Miss Kim Jin-yong na 25 taong gulang, kanyang mga kapatid na sina Yung Sok na 21 taong gulang at Yoon-hee na 13 taong gulang. Sa kasamaang palad, si Yoon-hee lamang ang nakaligtas. Maliban sa ilang krimen tulad ng Imundong, Suyudong at Gunposi, ay makikita mo na karamihan sa mga eksena ng krimen ay nasa kanlurang bahagi ng Seoul. Tulad ng Guro-gu, Gumcheon-gu, Dongchak-gu, Boncheong-dong, Hwangyong-si at yung Dongpo-gu. Sa katunayan, tinawag ng media na ang kasong ito ng Southwestern Seoul serial murder case. At napakadramatiko ng proseso ng pag-aresto kay Chong Nam-yu noong unang bahagi ng umaga ng April 22, 2006. Nang pinasok ni Chong Nam ang isang multi-family house na pagmamay-ari ng ama ni Mr. Kim Yong-so na 24 na taong gulang sa Singildong, Yeongdongpo-gu, Seoul. Hinalughog niya ng maigi ang silid, ngunit nakakita lamang siya ng 10,000 won gift certificate o halos 500 sa peso. Kaya naman sa galit niya ay tinangka niyang patayin si Mr. Kim na mahimbing na natutulog sa silid gamit ang isang matigas na bagay. Gayunpaman ay mahigpit na nanlaban ang biktima. Dahil sa ingay ay nagising ang ama ni Kim na natutulog sa kabilang silid. Sa gulat ng ama ay agad niyang sinaklolohan ang kanyang anak at nang makorner siya ng mag-ama ay agad silang tumawag ng pulis na agad namang rumesponde sa pinangyarihan. Gayunpaman, nang isinakay si Chong Nam sa likod ng patrol car para dalhin sa istasyon ng pulisya, sa di masabing dahilan ay nakatakas siya habang nakaposas. At sa intense na habulan at hanapan, makalipas lamang ang 2 oras ay muli siyang naaresto mula sa isang rooftop ng isang bahay matapos itong iulat ng isang lokal na residente. At sa panahon ng pagsisiyasat, ang mga investigador na umahabol sa kanya ng ilang taon ay nagkaroon ng pagkakataong tanungin siya at doon na hindi sila nabigo dahil inamin lahat ni Chong Nam ang bawat krimeng ginawa niya. Isiniwalat niya ang bawat katotohanan tungkol sa mga kakilakilabot na sunod-sunod na pagpatay. Una niyang inamin ang tungkol sa pagpatay sa 2 batang lalaki sa bundok ng Bucheon-si na sexual niyang sinalakay at pinatay sa pamamagitan ng kanyang mga kamay habang nakatali ng sintas ng kanyang mga sapatos ang kanilang mga kamay. At sa interogasyon matapos siyang arestuhin, nagulat ang mga tao sa kanyang sinabi na di umano ay nakakaramdam daw siya ng sobrang kasiyahan matapos gawin ng krimen at hindi man lang nakaramdam ng anumang pagkakasala o pagsisisi. At nang batuhin siya ng galit ng mga netizen at sinubukan siyang salakayin sa panahon ng reenactment sa lugar ng pinangyarihan, hindi tulad ng ibang mga kriminal na umiiwas o yumuyuko. Sa halip ay pinandilatan niya ang mga tao at sinubukan silang salakayin. At pagsakay niya sa detention vehicle para dalhin sa ibang lokasyon ay ngumisi pa siya sa kamera na parabang nangaasar na ikinagulat ng mga nanonood. At ipinakita rin niya ang tipikal na itsura ng isang pleasure killer sa panahon ng paglilitis na nagsasabing ako'y malungkot at bigo dahil hindi ako nakapatay ng mas marami pang tao. Mangyaring patayin niyo ako ng mas mabilis. At nang aminin niya ang krimen sa harap ng mga pulis, sinabi niya na napakaraming CCTV camera sa mga mayayamang lugar tulad ng Gangnam-gu. Kaya ginawa niya ang krimen sa mga lugar na walang CCTV. Sinabi rin niya upang gawing mas madali ang pagpatay, pangunahing pinupuntirya niya ang mga lugar na mababa ang kita
at mababang uri ang mga trabaho, kung saan ang mga tahanan ay walang sapat na kagamitan para makaiwas sa krimen tulad ng barel. At ginawa rin niya ang mga krimen sa pamamagitan ng pag-target sa mga bahay na bukas ang mga pinto, sa halip na pasukin o sirain ang mga nakasarang pinto at pintana. At lubusan niyang pinupuntirya ang mga mahihirap sa lipunan. Walang laban, mga babaeng walang kapangyarihan, at kabataang walang lakas. Dagdag pa rito ay talagang pinaghandaan niya ang bawat krimen. Para maiwasang mahuli sa CCTV, naglalakad siya ng malayo tulad ng ilang subway stop. At para madaling makatakas mula sa pinangyarihan ng krimen, halos araw-araw siyang nagpa-practice sa pagtakbo ng 10 kilometers sa isang sports field na malapit sa kanyang tirahan. At pinapalakas din niya ang kanyang stamina gamit ang grip strength machine at weightlifting. At hindi umano siya naninigarilyo para mas madaling makatakas. At kapag siya'y nasa kanyang silid, nanonood siya ng mga programa patungkol sa mga kalusugan at mine-maintain din niya ang kanyang diet. At nang maglaon, dose-dose ng mga magazine na may kaugnayan sa crime scene ang natagpuan sa kanyang bahay nang ito'y hinalughog. At sinasabing pinapanood din niya ang bawat yugto ng serye ng CSI hanggang bago siya maaresto. Bilang karagdagan, ay nagsikap siya na gawin ang isang perpektong krimen. Tinatanggal niya ang mga talampakan ng lahat ng kanyang sapatos upang walang maiwang bakas ng paa. Gumamit siya ng mga matalas at matigas na sandata upang mabilis at tiyak na patayin ang kanyang mga biktima. Nagsuot din siya ng guwantes na hindi madulas, ngunit hindi madaling magpakita ng fingerprints. Pabago-bago din siya ng mga panahon, araw at oras kapag aatake. Kaya naman malaya niyang naipagpatuloy ang pagpatay ng napakatagal nang hindi nahuhuli. At noong April 2007, pagkatapos ng ilang paglilitis na umabot hanggang sa Korte Suprema, sa wakas ay ipinataw ang hatol na kamatayan. At sa panahon ng paglilitis, nag-iwan siya ng mga salitang, maaari daw siyang tumigil sa paninigarilyo, ngunit hindi niya mapigilan ang pagpatay, at ito'y hinahanap-hanap na ng katawan niya na nauwi sa bisyo. At noong November 29, 2009, siya'y nagpakamatay sa pamamagitan ng pagbibigti sa kanyang selda. Agad siyang nakita ng jail guard at isinugod sa pinakamalapit na ospital. Ngunit kalaunan ay namatay siya kinaumagahan. Sa katunayan ay walang nagluksa sa kanyang pagkamatay, at ang tanging ang kanyang nakatatandang kapatid na babae lamang ang dumating sa kanyang libing. Si Chong Nam-yu ay 40 taong gulang noong mga panahong yon. Bagamat hindi siya nag-iwan ng suicide note, ipinagpalagay na lang nila na nagpasya siyang magpakamatay dahil sa takot na mapatay. Ito ay dahil madalas niyang binabanggit ang mga malulupit na opinyon ng publiko sa parusang kamatayan para sa kanya. Ang aktor na si Kwak Siang, naggumanap bilang serial killer sa pelikulang The Witness na ipinalabas noong 2018, ay nagsabi sa interview na binase niya ang kanyang pagganap kay Chong Nam-yu. At sa tingin ko, isa ito sa mga kasong naisip ko, na buti na lang patay na yung killer. Sa uli si Chong Nam-yu ay magdurusa sa impyerno. Yun lamang po para sa araw na ito. Salamat sa pakikinig.